Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 266, Inverse Trap Setting. Unti-unting sumulong ang hukbo ng Golden Silver Mountain Villa. Habang sila ay nagmamarcha, maging ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay nanginag. Sa pinakaharap ng maayos na pormasayon ng Swift Eagles ay ang pinakanakasisilaw na lumilipad na mahiwagang hayop. Ang lumilipad na mahiwagang hayop na ito ay may ulo ng tigre at katawan ng lawin. Ito ay ilang beses na mas malaki kaysa sa Swift Eagle, at mula sa aura na ibinigay nito, ito ay kitang-kita na ito ay mas mataas na antas kaysa sa Swift Eagle. Sa sandaling iyon, may dalawang matandang lalaki, isang matangkad at isang maikli, isang mataba at isang payat, sa likod ng malaking lumilipad na mahiwagang hayop. Pareho silang nakasuot ng magaan na armor na kumikislap na may mahinang pulang ilaw. Maliwanag, sila ay prized weapons. Gayunpaman, ang kakaibang bagay ay ang dalawang matandang ito ay talagang may ulo ng mahabang pulang buhok. Maging ang kanilang mga kilay at balbas ay madilim na pula ang kulay. Habang nililipad ng hangin ang maitim na pulang buhok nila, tila nagliliyab na apoy. At ang dalawang ito ay ang dalawang emperador ng digmaan na naramdaman ni Xingju. Sa loob ng bilog, mayroong isang pares ng mabangis na walang kaugnayang mga kapatid. Kilala sila bilang Flaming Twin Monsters. Bagamat ang dalawang naglalagablab na halimaw ay hindi may kaugnayan sa dugo, sila ay kasing lapit ng magkapatid. Ang matangkad na kasing payat ng isang stick ay ang malaking kakaibang matanda, at ang pandak na nakatagilid ay ang maliit na kakaibang matanda. Sabi ko kuya, kung magpapatuloy ito, pagdating natin sa Azure Palace, hindi nahihigit sa 200 War Kings ang natitira diba? Hindi ba tayo magiging dahado kapag tayo lumaban sa Azure Palace? Nakatingin sa mga lalaking iyon na patuloy na nagkakalat mula sa pangunahing hukbo at naglulunsad ng mga pag-atake sa mga nasasakupan na puwersa ng Azure Palace. Sumimangot ang sirasirang matandang lalaki at nag-aalalang sinabi, War King. Ano ang silbi ng War King? Pabigat lang siya. Kung hindi dahil sa pinipilit ng matandang Jin na iyon na gawin ng mga bagay ayon sa plano, sa lakas namin, matagal na naming nalipol ang kalokohang iyon na Azure Palace. Matapos marinig ang mga salita ng maliit na matanda, umawang ang bibig ng malaking matanda habang siya ay sumagot ng masama. Kuya, kung ganoon nga, bakit hindi na lang natin lipulin ang Azure Palace? Bakit tayo mag-aaksaya ng oras dito? Tila biglang natauhan ng matandang si Xiaoguai. Agad na lumiwanag ang kanyang mukha, at nagmamadaling sinabi. Sinasabi ko, pangalawang kapatid, ikaw at ako ay cultivator sa loob ng maraming taon, at ang aming mga paglilinang ay tumataas ng tumataas. Bakit ka pa rin tulala? Sa tingin mo ba ay ayaw kong maalis ang Azure Palace sa lalong madaling panahon upang makabalik ako sa ating immortal abode at masiyahan sa aking buhay? Ngunit kung hindi natin susundin ang utos ng matandang Jin, magbibigay ba siya sa amin ng ipinangakong gantimpala? Inilibot ng malaking sirasirang matandang lalaki ang maliit na sirasirang matandang lalaki, pagkatapos ay tumalikod at pumikit para magpahinga, hindi pinansin ang mga tanong ng maliit na sirasirang matandang lalaki. Mabagal na nagmarcha pasulong ang hukbo ng Golden Silver Mountain Manor. Sa daan, ang War Kings ay ipinadala mula sa hukbo upang salakayin ang mga subordinate na puwersa ng Azure Palace. Sa loob lamang ng ilang araw, sinakop ng Golden Silver Mountain Manor ang kalahati ng teritoryo ng Eastern Region. Dahil doon, mataas ang moral ng hukbo ng Gold at Silver Mountain Villa. Para sa mga inner circle forces na tulad nila, ang Azure Palace ay wala sa kanilang paningin. Gayunpaman, nang sila ay puno ng kumpiyansa, iniisip na ang paglusot sa Azure Palace at Peigokupa sa Eastern Region ay isang tiyak na bagay. Ang mga puwersa na una nilang sinakop sa Eastern Region ay minasacre ng mga eksperto ng Azure Palace. Pagkatapos ng 3 buong buwan, ang hukbo ng Gold at Silver Mountain Villa sa wakas ay nakarating sa Azure Mountain Range at nakarating sa harap ng Azure Palace. Gayunpaman, hindi nila alam na ang defensive network na kanilang pinaghirapang itinayo sa nakalipas na 3 buwan ay ganap na nawasak ng mga eksperto ng Azure Palace. Ang mga miyembro ng Gold at Silver Mountain Villa na nanatili sa likod ay lahat ay pinatay. Sa sandaling ito, sa isa sa mga puwersang malapit sa Azure Mountain Range, ang mga miyembro ng Gold at Silver Mountain Villa ay nakahandusay sa lupa. Walang kahit isang bakas ng dugo sa kanila, at walang anumang palatandaan ng labanan. Para silang mahimbing na natutulog. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mga kaloob-looban ng kanilang mga katawan ay nagkawatak-watak. Ang kanilang mga panloob na organo ay nabasag, ang kanilang mga buto at litid ay nabali, at maging ang kanilang chisis at soul source ay ganap na nawasak. Sa sandaling ito, lahat sila ay walang buhay na mga bangkay. Buzz! Biglang gumalaw ang espasyo sa langit. Pagkatapos, dahan-dahang lumabas sa kalawakan ng isang lalaking nakasuot ng itim na damit. Siya ay walang iba kundi ang Palace Master ng Azure Palace, si Xingju. Nang lumitaw si Xingju, una niyang inalis ang kanyang tingin sa mga bangkay ng mga miyembro ng Gold at Silver Mountain Villa. Tapos, bigla niyang hinampas ang palad niya. Isang matayog na apoy na dragon na umaabot ng mahigit 100 talampakan ang bumaril patungo sa mga bangkay sa ibaba, na sinasabayan ng mga alon ng dagandong ng dragon. Huff 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 huff. Dahil sa kaguluhang dulot ng Fire Dragon, ang lugar sa ibaba ay mabilis na naging dagat ng nagngangalit na apoy.
Anumang mga bangkay na madikit sa apoy na dragon ay agad na naging abo, na nakakalat sa hangin. Kuya Xingju. Nang winasak ni Xingju ang mga bangkay ng mga miyembro ng Gold at Silver Mountain Villa, biglang umalangaw ang isang mapanlokong boses. Pagkatapos, tulad ng isang diwata, lumutang ang napakagandang figure ni Li Xiaohan sa gilid ni Xingju. Kuya Xingju, ang nakababatang kapatid na babae na si Linier ay muling nakipag-isa sa Magical Beast Army. Maayos ang takbo ng lahat. Matamis nang ngumiti si Li Xiaohan. Oo, malapit nang dumating ang hukbo ng Gold at Silver Mountain Villa sa Azure Palace. Panahon na para sa mapagpasyang labanan. Xiaohan, ipaalam sa mga miyembro ng Azure Palace na mabilis na makipag-regroup sa Magical Beast Army. Ngayon, ganap nating buburahin ang Gold at Silver Mountain Villa sa Eastern Region. Sa sandaling ito, si Xingju ay nakatingin sa direksyon ng Azure Mountain Range. Ang kanyang matalas at malaagila na mga mata ay puno ng may sansinang layunin ng pagpatay. Rumble 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 rumble. Sa sandaling ito, ang Azure Mountain Range ay dumaranas ng matinding pag-atake. Napuno ng apoy ang hangin, umapaw ang enerhiya, at patuloy na umaalingaw ang nakabibinging boom sa kalangitan, na umaalingaw sa loob ng bulubundukin. Gayunpaman, ang gayong malakas na pag-atake ay parang isang itlog na bumasag sa bato sa harap ng dark purple na defensive formation, ganap na hindi epektibo. Not to mention the defensive formation, kahit ang Azure Mountain Range ay hindi nasira kahit kaunti. Kuya, ang defensive formation ng Azure Palace ay masyadong malakas, hindi natin ito masisira. Ano ang dapat nating gawin? Pagkatapos ng mahabang panahon ng walang bungang pag-atake, nagtanong ang matandang may halimaw na naguguluhan at galit na galit. Hindi katakataka na ang Azure Palace ay walang pakialam sa aming pagsalakay sa teritoryo ng Eastern Region sa nakalipas na 3 buwan. Lumalabas na umaasa sila sa defensive formation na ito upang itago ang kanilang mga sarili. Sabi ng halimaw na matanda na bahagyang nakasimangot. Ang walang kwentang puwersa, hayaan mo na lang silang magtago. Kapag pumayag silang lumabas, ang Eastern Region ay mapabilang sa Gold and Silver Mountain Villa natin, haha. Sa sandaling ito, sinabi ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may balingkinitang kilay at parisukat na bibig na nakatayo sa tabi ng napakalaking matandang lalaki na may kampante ng ngiti sa kanyang mukha. Ang lalaking ito ay ang pangalawang elder ng Gold at Silver Mountain Villa, isang mataas na antas ng War King. Madali mong sabihin. Maaaring may oras ka para maghintay, pero itong matandang ito ay walang oras na mag-aksaya sa iyo. Ikalawang kapatid, sabay tayong umatake. Hindi ako naniniwala na ang isang defensive formation na binuo ng isang puwersa lamang sa loob ng bilog ay makakalaban sa ating Raging Flames. Matapos marinig ang mga salita ng ikalawang elder ng Gold Silver Mountain Villa, malamig na bamantong hininga ang halimaw na matanda. Ang kanyang figure ay tumalon sa hangin, habang ang napakalaking matandang lalaki ay malapit na sumunod sa kanyang likuran. Pareho silang handa na ilunsad ang kanilang pinakamalakas na atake laban sa defensive formation. Nang makita nila ito, ang mga eksperto mula sa Gold Silver Mountain Villa ay tumigil sa kanilang mga pag-atake at ikinulong ang kanilang mga tingin sa Twin Flaming Beasts. Ang Raging Flames Creation Art ay ang martial skill na sikat sa Twin Flaming Beasts. Isa itong high earth rank martial skill. Sa pagtutulungan nilang dalawa, maaari silang magpakawalan ng mas malakas na pag-atake. Huwag mong sayangin ang iyong oras. Sa iyong lakas, walang paraan na maaari mong sirain ang defensive formation ng Azure Palace. Ngunit sa parehong oras, ang Flaming Fins. Nang malapit na niyang ilabas ang Raging Flames Fire Manipulation Art at atakihin ang defensive formation ng Azure Palace. Isang dagandong ang biglang dumating mula sa malayo. Nang umalangaw ang boses na ito, nagdulot ito ng malaking kaguluhan sa hukbo ng Gold and Silver Mountain Villa. Sino yan? Huwag kang magpapalusot. Lumabas ka kung may lakas ka ng loob. Pagkakita nito, nagtaas ng kilay ang halimaw na matanda at sumigaw sa direksyon ng boses. Puweng! Boom! 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 Sa sandaling ito, sa dulo ng orihinal na maaliwalas at walang hangganang kalangitan, biglang napuno ng itim na ulap ang hangin at gumagundong ang kulog. Sa ilalim ng itim na ulap ay isang malaking madilim na pulang aura. Ito ay parang hamog ng kamatayan, na bumabalot sa lupa at kumukurot. Kasabay nito, ang isang lubhang malupit na presyon ay dumating sa kanila. Papalapit ng papalapit ang mga umiikot na madilim na ulap at ang madilim na pulang gas. Dumating na ang mabigat na pormasayon na nabuo ng mga mandirigma ng Azure Palace at ng Magical Beast Army. Ano iyon? Baka ang hukbo ng Azure Palace. Paano siya naging napakalakas? Sa napakaraming bilang ng War Kings, hindi ba sila nasawi noong lumaban sila sa Flying Tiger Hall at sa Sunset Cloud Valley? At saka, ano ang nangyayari sa grupong iyon ng Magical Beasts? Bakit ang daming War King rank Magical Beasts kasama ang hukbo ng Azure Palace? Kailan pa sila nakasunod sa atin? Bakit wala tayong naramdaman? Habang papalapit ang hukbo ng Azure Palace, ang mga tao mula sa Gold and Silver Mountain Villa ay nakapagsabi mula sa kanilang mga damit na sila ay mula sa Azure Palace. Gayunpaman, ang biglaang eksenang ito ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa kanila, na naging dahilan upang mahulog sa kaguluhan ang hukbo na puno ng kahangahangang paraan. Ang hukbo ng martial god sa partikular ay nasa isang estado ng kaguluhan.
Ang pressure na nabuo ng napakaraming war monarchs ay mahirap para sa kanila na labanan. Ano ba ang kinatatakutan mo? Mga walang bagay. Pagtingin sa hukbo ng Gold Silver Mountain Villa na nagkakagulo, biglang sumigaw ang halimaw na matanda. Pagkatapos noon, iniwas niya ang kanyang mabangis na tingin patungo sa hukbo ng Azura Palace na mabilis na papalapit sa kanila. Alam niya na dahil ang Azura Palace ay nangahas na hamanin sila ng lantaran, nangangahulugan ito na ang lakas ng Azura Palace ay tiyak na hindi limitado sa mga nasa harap nila. Tiyak na mayroon silang mga war emperors. Pagkaraan ng maikling sandali, dumating ang hukbo ng Azura Palace, at sila ay nakaharap laban sa hukbo ng Gold Silver Mountain Villa. Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang isang daanan sa gitna ng hukbo. Ang biglaang pagbabagong ito ng mga pangyayari ay naging dahilan upang ang mga tao mula sa Golden Silver Mountain Villa ay lock ang kanilang mga tingin sa daanan. Alam nilang may lalabas na mahalagang figure. Sa ilalim ng masikasong mga titig ng karamihan, isang gwapong binata na nakasuot ng maitim na damit ay dahan-daang lumabas mula sa daanan. Ang itim na robe ng lalaking ito ay lumipad na walang hangin. Higit pa rito, mayroong isang layer ng tila solid na dark energy armor sa kanyang itim na robe, na nagbibigay ng hindi malalampasan na pakiramdam. Gayunpaman, ang higit na ikinagulat ng mga tao ay na ang taong ito ay talagang nakakalakad sa hangin nang hindi inilalantad ang kanyang madilim na pulang pakpak. Ang lalaking ito ay natural na ang Palace Master ng Azura Palace, si Xingju. Sorry talaga sa ginawa ko at pinaghintay ko kayang lahat. Pero huwag kang mag-alala, babalik ako para kunin ang buhay mo. Nang dumating si Xingju sa harapan ng hukbo, pinaikit niya ang kanyang mga mata at iniwas ang tingin sa hukbo ng Gold Silver Mountain Villa. Bahagyang nakataas ang mga sulok ng kanyang bibig, at isang hangarin na pagpatay na naging sanhi ng panginginig ng hukbo ng Gold Silver Mountain Villa ay lumabas. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 267, The Army is Coming. Abat mayabang. Parang ikaw ang hindi pa katandaang Palace Master ng Azura Palace, Xingju. Nang makita ang hitsura ni Xingju, malamig na umiling ang kakaibang matandang lalaki. Mayabang man ako o hindi, malalaman mo din agad. Binigyan ni Xingju ang kakaibang matandang lalaki ng mapanlate na tingin at sumagot sa walang pakialam na tono. Nililigawan si kamatayan. Nang makita si Xingju na minamaliit siya, ang kakaibang matandang lalaki ay nagalit. Sa isang alon ng kanyang manggas, isang malakas na war aura ang sumambulat at sumugod kay Xingju nang may nakakatakot na presyon. Gayunpaman, isang mahinang ngiti ang nananatili sa mukha ni Xingju sa harap ng biglang pag-atake ng sirasirang matandang lalaki. Walang kahit kititing na bakas ng takot sa mukha niya. Boom! Gayunpaman, nang tatamaan na ng malakas na war aura si Xingju, biglang lumabas ang isang parehong malakas na war aura mula sa kalawakan at pinigilan ito. Sa wakas papayag na lumabas. Sa pagtingin sa lumiligid na enerhiya na alon, ang kakaibang matanda ay nagtaas ng kanyang kilay. Alam niya na sa wakas ay nagpakita na ang War Emperor ng Azura Palace. Tamang-tama, nang mawala ang malaking dami ng mga ripple ng enerhiya, may dalawa pang tao sa tabi ni Xingju. Ang isa sa kanila ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, si Yinghua. Ang isa pang babae ay si Sulinir. Gayunpaman, medyo nagbago ang hitsura ni Sulinir. Hindi lang siya mas matangkad, mas kaakit-akit ang kanyang inosente at cute na mukha. Kasama ng kanyang Snow White light armor, mukha siyang engkanto na nakatayo sa tabi ni Xingju. Ang kasalukuyang hitsura ni Sulinir ay katulad noong ginamit niya ang Spirit Beast equipment. Ang pagkakaiba lang ay wala na siyang pares ng solidong Snow White wings at ang makapangyarihang longsword na iyon. Ito rin ay isang anyo na pinagsama ni Sulinir at Whitey, isang half Spirit Beast equipment. Bagamat ito ay bahagyang mas mahina kaysa sa kompletong Spirit Beast equipment, nakakonsumo pa rin ito ng maraming enerhiya. Ang dahilan kung bakit nagbago si Sulin sa ganitong anyo ay dahil sa takot niya na ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang miyembro ng Heavenly Spirit Clan ay malantad at maakit ang atensyon ng Heavenly Spirit Clan. Maaaring pigilan ng half Spirit Beast equipment set ang lahat na mangyari. Wow kuya, ang ganda naman ng chicks na yan. Pwede ba natin ibalik? Nang lumitaw si Sulinir, nagliwanag ang mga mata ng sirasirang matandang lalaki. Nagsimulang magwalis ang kanyang malalaswang mga mata sa pagitan ng mapagmataas na figure ni Sulin. Maging ang laway ay nagsimulang tumulo mula sa sulok ng kanyang malapalaka na bibig. Walang kwenta, wala ka bang nakitang babae dati? Nang makita ang kakaibang hitsura ng matanda, inilibot ng kakaibang matandang lalaki ang kanyang mga mata at maingat na tumingin kay Sulin. Bagamat pareho silang initial grade war emperors, sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakaramdam siya ng mapang-ipang aura mula sa katawan ni Sulin. Xingju, bagamat ito ang unang beses na nagkita tayo, hinahangaan ko ang iyong katapangan. Kung talagang nagtatago ka sa defensive formation ng Azura Palace mo, baka wala kaming magawa sa iyo. Pero sayang wala kayo sa defensive formation. Gayunpaman, tinulungan niyo ako. Ibig sabihin, mapapatay ka naming magkakapatid at ang basura ng Azura Palace mo. Sa pamamagitan nito, matutupad ang aming misyon. Bagamat ang hitsura ni Sulinir ay nakapagpatinggan sa Azura Palace ng sirasirang matandang lalaki sa ibang liwanag, buong tiwala pa rin siya sa pagpatay kay Xingju at sa iba pa. Ito ay dahil ang magkapatid ay mayroon pa ring walang katulad na martial skill na nagpasikat sa kanila.
Sayang naman, pero hindi ako. Kayong dalawang matandang lalaki. Kayo ay naglilinang ng husto sa loob ng maraming taon at sa wakas ay narating mo na ang War Emperor Realm, ngunit ngayon, mahuhulog ka sa harap ng Azure Palace. Sayang naman. Sa pagharap sa mga sarkastikong salita ng sirasirang matandang lalaki, ngumiti lang si Xingju at umiling na may nakakaawang ekspresyon. Pagkatapos nito, itinagilid niya ang kanyang ulo at nakangiting sinabi kay Su Linier, tandaan na huwag magpapakita ng anumang awa. Huwag mag-iwan ng kompletong bangkay para sa mga taong katulad niya. Huwag kang mag-alala, Kuya Xingju. Ipaubaya mo na lang kay Linier. Isang matamis na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Su Linier. Habang nagsasalita siya, tinapunan niya ng masamang tingin ang sirasirang matandang lalaki. Ang laking tono. Nag-aapoy na sa galit ang sirasirang matandang lalaki matapos marinig ang mga salita ni Xingju. Pero ngayon, mas lalo siyang nagalit. Inilabas niya ang kanyang palad, at ang isang napakalaking palad, ilang libong talampakan ng haba, ay bumagsak patungo kay Xingju nang may nakakatakot na presyon. Buzz! Nang makita ito, si Su Linier, na nakatayo sa tabi ni Xingju, ay kinuyam ang kanyang kamao. Isang mahabang espada na nagninangning na may nakakasilaw na liwanag ang namuo sa kanyang kamay. Pagkatapos, sa biglaang pagindayog ng kanyang kanang braso, isang bagzo ng hangin ang narinig. Sa sumunod na sandali, 1,000 talampakan ng haba ng talon ng liwanag ang bumungad sa kalangitan. Boom! Habang umaalingaw ang hugis gasuklay na talon ng liwanag, ang nakapaligid na hangin ay napunit at nasunog, na naglalabas ng mga tunog na nakakatalon sa tainga. Nang bumangga ang talon ng liwanag sa dambuhalang palad, nabasag ang dambuhalang palad na pinakawalan ng sirasirang matanda. Ngunit hindi nawala ang hugis gasuklay na talon ng liwanag at nagpatuloy sa pagsabog patungo sa sirasirang matandang lalaki. Ikalawang kapatid, mabilis na gamitin ang Raging Flames Fire Technique. Sa pagtingin sa mabilis na paparating na talon ng liwanag, ang kalmadong mukha ng sirasirang matandang lalaki ay nagbago ng husto. Pagkatapos, siya at ang sirasirang matandang lalaki ay mabilis na pumikit at gumawa ng kakaibang selyo gamit ang kanilang mga kamay. Kasabay nito, ang mga alon ng mataas na temperatura ay nagsimulang kumalat mula sa kanilang mga katawan. Raging Flames Fire Technique. Boom! Sa sandaling ito, ang talon ng liwanag na pinakawalan ni Su Linier ay dumating na. Ngunit nang imulat ng dalawang nagninangas na hayop ang kanilang mga mata, isang alon ng nakakatakot na mataas na temperatura ang biglang lumabas sa kanilang mga katawan at hamarang sa talon ng liwanag ni Sulin. Huff 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 huff. Sa sandaling ito, ang lugar kung saan nakatayo ang dalawang maapoy na hayop ay naging dagat ng apoy. Habang ang malalim na pulang apoy ay tumataas sa kalangitan, ang mga alon ng nakakatakot na mataas na temperatura ay patuloy na kumalat. Halos hindi ito makayanan ng War Kings, ngunit para sa mga martial gods ng Gold and Silver Mountain Villa, isa lang itong bangungot. Sa sandaling ito, marami ng mga tao na hindi nakayanan ang nakakatakot na init at nahimete. Raging Flames Fire Technique. Mukhang nalampasan na nito ang isang high earth rank martial skill. Dalawang maapoy na hayop, mukhang may mga kasanayan sila. Nakatingin sa unti-unting pagtaas ng dagat ng apoy, ang mga kilay ni Xingju ay mahigpit na nagsalubong. Nararamdaman niya ang napakalakas na enerhiya mula sa apoy. Nalampasan na nito ang isang ordinaryong high earth rank martial skill at maihahambing sa isang high rank artifact, o marahil ay mas malakas pa. Huff 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 huff. Sa sandaling ito, ang dagat ng apoy ay biglang nagsimulang umikot. Pagkatapos, naging dalawang bola ng apoy na unti-unting lumaki. Sa huli, naging dalawang naglalagablab na lalaki. Imposibleng makilala ang kanilang mga anyo, ngunit sa kanilang anyo, masasabi pa rin ng lahat na sila ang dalawang nagninangas na hayop. Paano na? Natatakot ka na ba? Wala akong pakialam na sabihin sa iyo, ang Raging Flames Fire Technique na ito ay isang kayamanan na ipinagkaloob sa atin ng mga kapatid ng langit. Ang Raging Flames Fire Technique ay isang pag-iral na lumalampas sa isang Earth Rank Martial Skill, at ang kapangyarihan nito ay ang pinakamalapit sa maalamat na Heaven Rank Martial Skill. Ngayon, hahayaan kitang masaksihan ang nakakatakot na kapangyarihan ng aking Raging Flames Fire Technique. Biglang umalangaw mula sa loob ng apoy ang mabangis na dagandong ng mabangis na matanda. Kasabay nito, ang mga apoy sa kanilang mga katawan ay nagsimulang lumabas, at sa huli, sila ay namumuo sa hindi mabilang na mabangis na mga hayop ng apoy, bawat isa ay ilang daang talampakan ng taas. Ang higit na ikinagulat ng lahat ay ang kapangyarihang ibinubuga mula sa mga mabangis na hayop na ito ay maihahambing sa isang high earth rank martial skill. Sa pagharap sa daan-daang mabangis na halimaw na apoy na maayos na naghihintay sa kalangitan at umaatungal sa Azure Palace, maging ang Heroic Emperor ay hindi napigil ang sumimangot. Mabilis niyang inilabas ang Curse Light Silver Bracelet at naghanda para harapin ang mga ito. Heroic Emperor, wala kang kailangang gawin. Ipaubaya mo na lang sila sa akin. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang umalangaw ang maislan na boses ni Su Linier. Linier, ikaw. Nang makita ito, sumimangot din si Xingju at nag-aalalang sinabi. Kuya Xingju, huwag kang mag-alala. May paraan si Linier para harapin sila. Sa pagtingin sa nag-aalalang tingin ni Xingju, pinaikit ni Su Lin ang kanyang mga mata at sinabing may matamis na ngiti. Kasunod nito, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa Twin Flame Beasts na may banayad na hakbang. Buzz!
Gayunpaman, nang sumulong si Sulinir, ang nagniningning na longsword sa kanyang kamay ay naging isang Snow White longsword. Bukod dito, isang aura na mas nakakatakot kaysa sa Raging Flames fire technique ng Twin Flaming Beasts ang lumabas mula rito. Hindi lang iyon, dahan-daang kumalat ang dalawang pakpak na puti niebe mula sa likod ni Sulinir, at patuloy silang lumawak. Sa huli, nagpalawak pa sila sa isang pares ng napakalaking pakpak na umaabot ng ilang sampu-sampung talampakan. Ito ba ang Spirit Beast equipment? Mukhang habang lumalaki ang kanyang lakas, ang kontrol ni Lin sa Spirit Beast equipment ay naging mas mahusay. Sa pagtingin kay Sulinir, na sumailalim sa malaking pagbabago, ang dating pag-aalala ni Xingju ay ganap na nawala. Dahil, pagkatapos makita si Sulin sa ganitong estado, alam ni Xingju na ang kasalukuyang Suliner ay tiyak na matatalo ang Twin Flaming Beasts. Bata, dahil nililigawan mo si kamatayan, huwag mong sisihin ang matandang ito na hindi marunong magkaroon ng malambing at mapagtatanggol na damdamin para sa mas patas na kasarian. Ang pagbabago ni Sulinir ay nakakuha din ng atensyon ng Twin Flaming Beasts. Gayunpaman, hindi nila naisip na ang kasalukuyang Sulin ay tugma para sa kanila. Ito ay dahil lubos silang nagtitiwala sa kanilang Raging Flames fire technique. Raging Flames fire technique. Kasunod ng dagandong ng Twin Flaming Beasts, ang daang mabangis na nagninangas na hayop ay galit na sumugod patungo kay Sulinir na may sunod-sunod na dagandong. Bago ang stampede ng mga hayop, kahit na ang mga eksperto na lumulutang sa hangin ay nararamdaman ang matinding pagyanig na nagmumula sa kalawakan. Gayunpaman, si Sulinir ay hindi nikititing na takot sa napakalakas na pag-atake. Dahan-dahan lang niyang itinaas ang Snow White longsword sa kanyang kamay. Kasabay nito, ang longsword ay talagang naglabas ng ilang berdeng sinag ng liwanag. Ang mga berdeng sinag ng liwanag ay umiikot sa longsword sa napakabilis na bilis, at ang bilis ng kanilang mga revolusyon ay tumataas. Gayunpaman, ang kakaibang bagay ay pagkatapos na lumitaw ang berdeng sinag ng liwanag, ang aura ng longsword na naglalabas ng isang malupit na kapangyarihan ay biglang nawala. Sa pagtingin sa mga bitak sa espasyo sa paligid ng longsword, kahit si Xingju ay hindi napigil ang huminga ng malamig na hangin. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 268, nagliyab ang alab. Tapos na, sa sandaling ito, naging malamig ang ekspresyon ni Sulin. Bahagyang lumiko ang kanyang maselang katawan, at kasabay nito, ang kanyang kanang braso ay biglang umindayog pababa. Ang madilim na berdeng liwanag na nananatili sa paligid ng puting niebe na longsword ay nagsimulang pumiglas ng marahas. Earth Devouring Spiritual Chop. Kasunod ng sigaw ni Sulinir, ang madilim na berdeng ilaw ay sumabog, na nagiging 12-12 ng mga crescent light blades na daan-daang metro ang haba, na paputok na bumaril patungo sa daang maapoy na hayop. Ruer, boom, boom. Nang magsagupa ng Earth Devouring Spiritual Chop ni Sulinir at ang daang maapoy na hayop na nabuo ng Raging Flames fire technique, ang 12-12 ng maapoy na hayop ay agad na nawasak ng malupit na Earth Devouring Spiritual Chop. Ruer, boom, boom. Gayunpaman, nang maglaho ang nagninangas na mga hayop, ang malupit na apoy ay hindi naglaho dahil dito. Ang mga ito ay aktwal na nagkondense sa isang mas malaking maapoy na hayop. Ang maapoy na hayop na ito ay halos 1,000 metro ang laki. Ang 12-12 ng makapangyarihang Earth Devouring Spiritual Chop ay talagang hindi nayanig ang napakalaking nagninangas na hayop. Bukod dito, habang nilalabanan nito ang Earth Devouring Spiritual Chop, ang nagninangas na hayop ay nagpakawala ng parang multo na dagandong, na naging dahilan upang ang lahat ay manginig sa takot. Sa pagharap sa pagkapatas ng Earth Devouring Spiritual Chop at ng napakalaking nagninangas na hayop, si Xingju at ang iba pa ay hindi napigil ang magpawis ng malamig. Ito ay dahil hindi naisip ni Xingju na ang Raging Flames fire technique ng Flaming Duo ay magiging napakahirap pakitunguhan. Buzz buzz buzz. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang Snow White longsword sa kamay ni Sulinir ay dahan-daang itinaas muli. Kasunod ng pagtataas ng longsword, muling kumislap ang madilim na berdeng liwanag mula noon. Kalokohan. Sa pagtingin sa madilim na berdeng ilaw na muling pinalamutian ni Sulin, ang ekspresyon ng ikalawang elder ng Gold at Silver Mountain Villa ay nagbago ng malaki. Mabilis na kumalat ang mga alon ng pagkabalisa mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ito ay dahil alam niya na ang malaking Flaming Beast ay nasa limitasyon na nito. Kung si Sulinir ay maglulunsad ng isa pang pag-atake tulad ng dati, ang Flaming Beasts ay tiyak na babagsak. Kung ang Flaming Beasts ay walang laban kay Sulin, tiyak na mamamatay ang grupo ng mga tao. Hindi lamang ang pangalawang elder ng Golden Silver Villa, lahat ng miyembro ng Golden Silver Villa ay nakatitig kay Sulinir na kinakabahan. Sa kabaligtaran, ang mga mukha ng mga miyembro ng Azura Palace ay puno ng kagalakan. Kung talagang matatalo ni Sulinir ang dalawang Flaming Beasts, walang suspense sa labanang ito. Kung walang proteksyon ng isang War Emperor, ang mga miyembro ng Golden Silver Villa ay magiging parang isda sa isang chopping board, naghihintay na katayin. Earth Devouring Spiritual Chikot. Oo naman, ito ay tulad ng nahulaan ng lahat. Kasabay ng sigaw ni Sulinir, ilang Earth Devouring Spiritual Energy Slashes ang bumaril mula sa kanyang Snow White longsword. Sa isang iglap, binomba nila ang nagninangas na mabangis na hayop. Pow! Boom! Boom! Nang ang ikalawang Earth Devouring Spiritual Energy Slash ay tumama sa mabangis na hayop, ang apoy ay agad na bumangon sa lahat ng direksyon.
Ang isang malupit na aura ng enerhiya, pati na rin ang isang nakakatakot na temperatura, ay agad na kumalat. Ang mabangis na hayop ay nagpakawalan ng matinding paghihinagpis at naglaho. Sa pagkakataong ito, hindi na muling nagtipon ng malalakas na apoy. Sa halip, dahan-dahan silang naglaho sa hangin. Puchi, puchi. Kasabay nito, dalawang subo ng dugo ang bumulwak mula sa bibig ng dalawang flaming beast. Ang apoy na nakapaligid sa kanilang mga katawan ay nagsimula ring mabilis na mawala. Sa oras na nawala ang apoy, ang kanilang mga mukha ay sobrang mapatla. Maging ang kanilang dark red light armors, na kumikislap sa mahinang liwanag, ay medyo lumabo. Paano ito posible? Paano nito matatalo ang ating Radiant Flames art? Ito ay imposible, ito ay imposible, imposible. Sa sandaling ito, ang mga mata ng dalawang flaming beast ay malabo. Tuluyan nang nawala ang dominanteng aura kanina. Sa pagtingin sa nawawalang apoy, ang dalawa sa kanila ay tila nasa bingit ng pagbagsak habang sila ay patuloy na nagbubulungan sa kanilang sarili. Mukhang may kaugnayan ang Radiant Flames art sa katawan ng dalawang flaming beast. Kung hindi, hindi sila haantong sa ganito. Sa katunayan, kung mas malakas ang isang martial skill, mas mapanganib ito. Nang makita ang kalagayan ng dalawang flaming beasts, mahinang ngumiti si Xingju at sinabi. Buzz. Gayunpaman, si Su Linier ay walang kahit kititing na awa sa dalawang nagninangas na halimaw, na medyo hindi matatag. Muli niyang iwinagayway ang mahabang espada sa kanyang kamay, at isang daang talampakan ang haba ng nakamamatay na maputlang kumikinang na talim ay lumipad ng paputok patungo sa dalawang nagninangas na halimaw, na nalilito na. Ang nakamamatay na puting liwanag na talim ay pumutol sa abot tanaw. Maraming puting bitak ang lumawak mula sa paligid, na parabang ang hangin mismo ay pinuputol. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang talim ng liwanag ay mas katulad ng side ng Grim Reaper. Hindi lamang nito nakontrol ang buhay ng dalawang flaming beast, pinutol din ito ang pag-asa sa puso ng mga tao mula sa Gold at Silver Mountain Villa. Boom! Ang light blade ay binomba ang katawan ng dalawang flaming beast nang walang anumang pananabik. Kumalat ang isang malakas na energy ripple, mahigpit na bumabalot sa dalawang flaming beast sa loob nito. Sa pagtingin sa energy ripple na parang ilang matatalim na talim na umaalingaw at patuloy na naglalabas ng nakakatalim na mga tunog ng pagpunit ng hangin, nararamdaman ni Xingju na ang aura ng dalawang flaming beast ay ganap na nawala. Hindi lamang ang kanilang mga katawan, maging ang kanilang mga kaluluwa ay ganap na nadurog. Ang longsword sa kamay ni Su Linier ay hindi lamang isang martial skill. Ito ay parang isang kayamanan na nasa itaas ng Starlight Silver Ring ni Xingju. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Xingju ay kung ito ay isang kayamanan, bakit ito lilito sa anyo ng isang martial skill? Mukhang tama si Xiaolong. Noon, ang dahilan kung bakit ang aking Spirit Eater clan ay maaaring maging pinakamalakas na puwersa sa Toiring Sky region ay dahil hindi namin kasama ang Heavenly Spirit clan. Gayunpaman, kung ang Heavenly Spirit clan ay napakalakas, bakit mapupunta si Lin sa Endless Sea region? Ano nga ba ang nangyari sa napakalakas at misteryosong clan? Sa sandaling iyon, hindi lamang hinangaan ni Xingju ang kakaibang lakas ng Heavenly Spirit clan, na curious din siya kung ano ang eksaktong nangyari sa Heavenly Spirit clan. Maaaring ang pinakamalakas na angkan sa Sky Martial Continent ay dumanas ng parehong trahedya gaya ng Spirit Eater clan. Gayunpaman, nang si Xingju ay nagmumuni-muni tungkol sa Heavenly Spirit clan, ang Snow White Longsword sa kamay ni Su Linier ay agad na nawala. Kasabay nito, unti-unting nalalanta maging ang purong puting pakpak sa likod niya. Lumamlam din ang puting light armor sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, maging ang kanyang aura ay nagsimulang mabilis na bumaba. Linier. Nang makita iyon, agad na pumunta si Xingju sa gilid ni Su Linier at ay nalalayan siya, na nasa bingit ng pagbagsak. Kuya Xingju, ayos lang ako. Nag-overexert lang ako. Dahan-daang itinaas ni Su Linier ang kanyang ulo at sinabing may pilit na ngiti. Gayunpaman, ang pagtingin sa maputlang mukha ni Su Linier at mabilis na lumalalang aura, si Xingju ay medyo natahimik. Alam niyang itinaya na naman ng mukhang mahinang babaeng ito ang kanyang buhay para tulungan siya. Kuya Xingju, ipaubaya mo sa akin si Lin. Sa sandaling iyon, biglang umalangaw ang malumanay na boses ni Li Xiaohan sa tabi ni Xingju. Sige, Xiaohan, ibalik mo si Lin sa Azura Palace para magpahinga. Nang makita iyon, bahagyang tumango si Xingju at sumagot. Alam niya ang ibig sabihin ni Li Xiaohan. Sa ngayon, napakagulo ng aura ni Su Linier. Maaari siyang makipaghiwalay kay YT anumang oras. Sa oras na iyon, matutuklasan ng pagkakakilanlan na hindi niya gustong makita ng mga tao ng Gold and Silver Manor. Buzz. Pagkatapos ibigay si Su Linier kay Li Xiaohan, naglabas si Xingju ng Communication Talisman at agad itong dinurog. Nang durugan ang Communication Talisman, dahan-daang bumukas ang dambuhalang defensive formation. Nang makita iyon, tumalon si Li Xiaohan at lumipad patungo sa Azura Palace. Sa sandaling iyon, medyo magulo ang emosyon ni Xingju. Tinitigan niya ang likod ni Li Xiaohan habang paalis ito. Nang makarating siya sa mga naglalakihang gusali ng Azura Palace, itinoon ni Xingju ang kanyang walang pakialam na tingin sa hukbo ng Gold at Silver Manor. Nang makita ng mga tao ng Gold at Silver Manor ang tingin ni Xingju, ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng husto. Ang mga alon ng takot ay bumangon mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso at nagsimulang manginig ang kanilang mga katawan.
Mga eksperto ng Azure Palace, sundin ang aking utos. Patayin ang lahat ng natitirang miyembro ng Gold at Silver Manor. Sa sandaling iyon, ang boses ni Xingju, na puno ng layuning pumatay, ay umalangaw sa pandinig ng lahat na parang pinipigil ang kulog. Sa sandaling iyon, ang mga tao sa Gold at Silver Manor ay parang nahulog sila sa isang napakalalim na hukay. Ang lahat ng kanilang pag-asa ay naging alabok. Naglakas loob kang patayin ang mga tao sa aking Gold at Silver Manor. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat ang iyong maliit na Azure Palace? Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang boses ng isang lalaki ay umalangaw sa kalangitan ng walang anumang babala. Kasabay nito, isang malupit na presyon ang bumaba mula sa langit. Ito ay tulad ng isang hindi nakikitang hadlang na bomb alert sa 10,000 tao sa pinangyarihan. Isang mid-grade war emperor. Sa sandaling iyon, ang ekspresyon ni Xingju ay lubhang nagbago. Nakatutok sa langit ang mga kumikislap niyang mata. Buzz. Nang magkawatak-watak ang espasyo, dahan-daang lumabas mula rito ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng gintong robe. Ang lalaking ito ay may isang parisukat na mukha, isang bulbous na ilong, isang parisukat na baba, at isang maikli, maitim na balbas. Siya ay may hitsura ng isang mayaman at makapangyarihang tao. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang kanyang katawan ay naglalabas ng aura na naging sanhi ng pagkataranta ng mga tao sa Azure Palace. Isa siyang mid-grade war emperor. Pagbati, Vice Manor Lord. Nang lumitaw ang lalaking ito, ang nawalan ng pag-asa ng mga mukha ng mga tao ng Gold at Silver Manor ay agad na naging kagalakan. Sa pangunguna ng pangalawang elder, pare-pareho silang lumuhad sa lupa at magalang na sabay na sinabi. Vice Manor Lord of the Gold and Silver Manor. Mukhang mataas ang tingin ng Gold at Silver Manor sa Azure Palace. Pati ang Manor Lord ay personal na dumating. Nang malaman niya ang pagkakakilanlan ng lalaki, mahinang ngumiti si Xingju. Kasabay nito, ang isang talisman ng komunikasyon ay tahimik na lumitaw sa kanyang palad. Buzz. Gayunpaman, nang dudurog na ni Xingju ang anteng-anteng, isang malakas na puwersang nagbubuklad ang biglang lumitaw sa paligid ni Xingju. Ito ay parang isang hola, mahigpit na ikinulong si Xingju sa loob nito. Nang tumingin si Xingju, laking gulat niya nang matuklasan niya na ang kanang kamay ng Vice Villa Master ng Gold at Silver Mountain Villa ay hugis kuko ng agila. Natuklasan na pala ang aksyon ni Xingju. Haha, little devil, mabuti pang iligpit mo ang mga petty tricks mo sa harapan ko. Ang Manor Lord na ito ay dumating dito hindi masyadong matagal. Ang dahilan kung bakit ako nagpakita ngayon ay upang hintayin na buksan mo ang defensive formation ng Azure Palace. Noong ginamit niya ang Spatial Shackle para bitag si Xingju, isang kampante ng ngiti ang lumitaw sa mukha ng Vice Manor Lord. Diyos ng Digmaan Azure. Kabanata 269, Pagbabagong-pagbabago. Buzz. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang Azure Divine Tower ng Azure Palace ay biglang bumaril ng 4 na sinag ng dark purple na liwanag. Ang liwanag ay kumikislap, at sa isang kisap mata, ang nagtatanggol na pormasayon ng Azure Palace ay muling bomb alert sa Azure Palace. Ano ang nangyayari? Matapos matuklasan ang hindi inaasahang pangyayaring ito, ang ekspresyon ng Vice Master ng Gold at Silver Mountain Villa ay nagbago ng husto. Di nagtagal, nagtaka siya kay Xingju. Nang makita niya ang kasalukuyang Xingju, ang kanyang naguguluhan na ekspresyon ay napalitan ng pagtataka. Ito ay dahil ang kasalukuyang Xingju ay talagang nakalaya mula sa kanyang spatial shackles, at nakatingin sa kanya na may ngiti sa kanyang mukha. Dapat malaman ng isang tao na siya ay isang mid-grade war emperor, at ang spatial shackles ng isang mid-grade war emperor ay hindi isang bagay na maaaring palayain ng War King. Gayunpaman, ang imposibleng gawain ito ay nagawa ni Xingju. Sa katunayan, pagkatapos na makapasok si Xingju sa high-grade War King na kaharian, hindi lamang tumaas ng husto ang kanyang lakas, maging ang puwersa ng kanyang kaluluwa ay tumaas ng malaki. Sa makatuwid, ang kapangyarihan ng Soul Armor ay naging mas malakas din. Naramdaman pa ni Xingju na hanggat maabot niya ang War Emperor Realm, matututuhan pa niya ang Soul Avatar. Mukhang minamaliit kita, ngunit ito ay mabuti rin. Para sa isang tulad mo, hindi kita kayang hayaang mabuhay. Matapos makita na talagang nakawala si Xingju mula sa kanyang spatial shackles, ang ekspresyon ng Vice Master ng Gold at Silver Mountain Villa ay hindi sinasadyang naging mabangis. Kasabay nito, isang malakas na mid-grade War King na aura ang kumalat mula sa kanyang katawan ng walang anumang reserbasyon. Sa sandaling ito, maging ang nakapalibot na espasyo ay hindi maiwasang bahagyang manginig. Parang hindi mo naman sinasadyang buhayin ako ha, ngunit gusto mo akong patayin. Depende yun kung may kakayahan ka o wala. Nang makita ito, hindi natakot si Xingju. Sa kabaligtaran, isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Swoosh! Sa isang pag-iisip, ang madilim na pulang pakpak ay biglang kumalat. Pagkatapos noon, si Xingju ay naging isang sinag ng liwanag at bumaril sa kalangitan kasabay ng bug zone ng hangin. Sinusubukan mong tumakas. Nang makita ito, malamig na bamantong hininga ang Vice Master ng Gold and Silver Mountain Villa. Bang! Pagkatapos noon, biglang pumutok ang mga pakpak sa kanyang likuran, kasabay ng pag-usbong ng isang bagyo, ang kanyang buong katawan ay pumailanglang na sa langit, agad na naglaho sa mga ulap sa itaas ng kalangitan. Kalokohan! Mahigpit na nagsalubong ang kilay ni Ying Wang habang naghahanda siyang habulin silang dalawa.
King Huang, maaakit ko ang matandang halimaw na ito palayo. Ipapaubaya ko sa iyo ang kaligtasan ng mga miyembro ng Azure Palace. Ngunit nang gagalaw na ang Heroic Emperor, biglang umalangaw sa kanyang tenga ang boses ni Xingju. Nang marinig niya ang mga salita ni Xingju, ang mukha ng Ying Emperor ay naging malungkot at hindi magandang tingnan. Alam niya na gaano man kabilas si Xingju, hindi niya matitinag ang paghabol sa isang mid-grade war emperor. Gayunpaman, kahit na hinabol niya ang mga ito ngayon, hindi banggitin ang katotohanan na hindi niya maabyutan ang bilis ng dalawa, kahit na gawin niya, sa kanyang lakas, si kamatayan lamang ang kanyang nililigawan. Mga miyembro ng Azure Palace, naaalala pa ba ninyo ang utos na ibinigay ng Palace Master? Pagkatapos ng maikling sandali ng katahimikan, dahan-dahang itinaas ni Ying Huang ang kanyang ulo at sinabi sa mga eksperto ng Azure Palace sa malakas na boses. Patayin ang lahat ng natitirang puwersa ng Gold Silver Mountain Manor. Sa sandaling humina ang kanyang boses, sabay-sabay na sumigaw ang mga eksperto ng Azure Palace. Kasabay nito, ang kanilang mga mata ay napuno ng layunin ng pagpatay habang nakatingin sila sa hukbo ng Gold Silver Mountain Manor sa ibaba. Sa sandaling ito, napagtanto ng hukbo ng Gold Silver Mountain Manor na may mali. Akala nila ay kaya nilang panatilihin ang kanilang buhay, ngunit sa kanilang pagkadismaya, ang pag-asa na kanilang binuo ay tuluyang nasira sa sandaling ito. Swoosh, swoosh. Sa sandaling ito, sa lumiligid na puting ulap sa silangang kalangitan, dalawang figure ang lumilipad sa sobrang bilis. Ang nangunguna ay si Xingju. Hindi lang marahas na pumapapakpak ang kanyang mga pakpak, ang kanyang mga hakbang ay nagdudulot din ng hangin sa bawat hakbang niya. Naipakita na niya ang kanyang wind controlling technique sa sukdulan. Kahit na ganoon, hindi pa rin nagawang iwaksi ni Xingju ang Vice Master ng Gold Silver Mountain Manor. Ang isang mid-grade war emperor ay talagang mahirap pakitunguhan. Naramdaman ng figure sa likod niya na parang anino na lumalapit sa kanya, napakunot ang noo ni Xingju. Sa sandaling ito, umaasa lang si Xingju na mapatay ng Ying Huang at ng iba pa ang lahat ng tao sa Gold Silver Mountain Manor sa lalong madaling panahon, pagkatapos ay magtago sa Azure Palace. Para sa kanyang sarili, maaari lamang niyang subukan ang kanyang makakaya upang bumili ng oras para sa Ying Huang at sa iba pa. Tingnan natin kung gaano katatagal. Sa sandaling ito, paanong hindi alam ng Vice Master ng Gold Silver Mountain Manor na ito ang plano ni Xingju na akitin ang tigre palayo sa bundok. Gayunpaman, sa sandaling ito, mas gugustuhin niyang isakripisyo ang hukbo ng Gold Silver Mountain Manor kaysa pabayaan si Xingju. Buzz. Sa sandaling ito, biglang hinawakan ng Vice Master ng Gold Silver Mountain Manor si Xingju. Sa sandaling ito, ang espasyo sa paligid ng Xingju ay nagsimulang gumuho ng mabilis, na pinindot pababa si Xingju sa napakabilis na bilis. Masama ito. Nang maramdaman niya ang mga pagbabago sa paligid, ang ekspresyon ni Xingju ay nagbago ng husto. Kahit na ang kanyang soul armor ay maaaring makawala mula sa War Emperor's Spatial Shackles, hindi ito nangangahulugan na hindi ito naapektuhan. Sa sandaling ito, ang bilis ni Xingju ay halatang mas mabagal kaysa dati. Sa pagtingin sa gumuhong espasyo sa kanyang harapan, alam ni Xingju na imposible para sa kanya na magpatuloy sa pagtakas. Enerhiya ng Starlight. Sa pag-iisip nito, mahigpit na kinuyam ni Xingju ang kanyang kanang kamay. Ang Starlight Silver Ring sa kanyang hintuturo ay sumabog sa maningning na Starlight Energy. Matapos lumundag ang Starlight Energy na parang ilog ng mga bituin, naging malaking lambat ito ng ilang daang piraso, na pinutol ang landas ng Vice Master ng Gold Silver Mountain Manor sa paghabol kay Xingju. Hindi gaanong mahusay. Gayunpaman, malamig na bamantong hininga ang Vice Master ng Gold Silver Mountain Manor sa harap ng malakas na pag-atake ni Xingju. Hindi naman siya natakot. Sinuntok niya ang hangin. Nang hindi man lang ginagamit ang kanyang war chi, nagsimulang gumuho ang espasyo sa harap ng malaking lambat ng Starlight Energy. Kasunod ng pagbagsak ng nakapalibot na espasyo, nagsimula ring gumuho ang malaking lambat na nabuo ng Starlight Energy. Sa huli, ito ay ganap na nawala. Napas. Maari niya talagang in-neutralize ang pinakamalakas kong pag-atake gamit lang ang control ng spatial energy. Bagamat lumilipad pasulong si Xingju, malinaw niyang nararamdaman ang nangyayari sa likuran niya. Kalokohan. Sa sandaling ito, biglang natuklasan ni Xingju na ang spatial energy sa paligid niya ay nagiging mas mapang-api. Sa pagsara ng Vice Master ng Gold Silver Mountain Manor sa Xingju, ang spatial constraint ay naging mas nakakatakot. Tulad ng naramdaman ni Xingju na nagiging mas mahirap na sumulong, isang malakas na puwersa ang biglang sumulpat mula sa kanyang likuran. Paglingon niya, nagulat si Xingju nang matuklasan niya na si War Chi iyon. Ang maitim na pulang War Chi ay parang pulang ulap, napakalaki at pinipigilan si Xingju. Gayunpaman, ang higit na nagpanik kay Xingju ay ang kapangyarihang nasa loob ng War Chi. Ito ay ilang beses na mas nakakatakot kaysa sa kanyang pinakamalakas na Starlight Energy. Kung siya ay tinamaan, alam ni Xingju na siya ay tiyak na mamamatay. Boom! 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 Nang maisip ni Xingju na mamamatay na siya, biglang nangyari ang isang eksenang ikinagulat ni Xingju. Ang espasyo sa harap ni Xingju ay biglang nagiba-iba, at nang dumampi ang umaalon na War Chi sa espasyong iyon, bigla itong sumabog. Nang kumalat ang malakas na alon ng enerhiya, nagdulot pa ito ng madilim na pulang marahas na unos.
Nang tumawid ang bagyo, tinangay nito ang nakapalibot na dagat ng mga ulap. Gayunpaman, ang napakalakas na energy ripple ay talagang hindi makakasakit kay Xingju, dahil sa sandaling ito, ang mga energy ripples ay naharang na ng layer ng storming space. Sinong nang ahas na guluhin ang ginagawa ko? Lumabas ka na. Nang makitang naharang ang kanyang pag-atake, galit na galit ang Vice Master ng Gold Silver Mountain Manor. Hindi niya akalain na may tao sa Eastern Region na maglalakas loob na guluhin ang negosyo niya kaya napasigaw siya. Matapos marinig ang mga salita ng Vice Master ng Gold Silver Mountain Manor, natauhan din si Xingju. Upang mablock ang pag-atake ng isang intermediate War Emperor, nangangahulugan ito na mayroon talagang War Emperor na nagligtas sa kanya. Gayunpaman, walang maisip si Xingju na makapagliligtas sa kanya. Gold Silver Mountain, ang yabang mo. Gayunpaman, noong gagamitin na ni Xingju ang kanyang Soul Force para mag-imbestiga, biglang tumunog ang boses ng isang babae. Nang marinig ni Xingju ang boses na ito, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Xingju, dahil sa sandaling ito, naramdaman niya talaga ang pamilyar na pakiramdam mula sa boses. Buzz. Buzz. Kasabay ng pagbagsak ng boses, ang espasyo sa harap ni Xingju ay nagsimulang umikot, pagkatapos ay lumabas ang dalawang figure mula sa espasyong iyon. Ang isa sa kanila ay isang matandang lalaki na nakasuot ng napakarilag na mahabang damit. Dahil nakaharap ang likod niya kay Xingju, hindi maaninag ni Xingju ang mukha niya. Nakita lang niya na ang kanyang mahabang itim at puting buhok ay nakakalat sa itaas, at ang chin ay binubuga mula sa kanyang katawan ay talagang isang intermediate War Emperor. Samantalang ang isa naman ay nakasuot ng pulang damit at mayabang na figure. Isang banayad na simoy ng hangin ang dumaan, at ang mga alon ng halimuyak ay patuloy na umaanod patungo kay Xingju. Para sa dalagang ito, talagang taglay niya ang lakas ng isang mid-level na war king. Gayunpaman, nang lumitaw ang babaeng ito, hindi napigilan ng mukha ni Xingju na ipakita ang isang nasasabik na ngiti. Taong Xiao. Bagamat hindi niya nakikita ang hitsura ng babaeng ito, makumpirma na ni Xingju na ito ang batang babae na kasama niya sa Fallen Immortal Island sa Endless Sea Region, Yu Shiman. Kuya Xingju, kumusta ka na? Sa sandaling ito, dahan-dahan ding ibinaling ni Yu Shiman ang kanyang ulo. Bahagyang damilat ang malafax niyang mga mata, at kung ikukumpara sa ilang taon na ang nakalipas, mas lalo siyang naging kaakit-akit. Hahaha, Xiaoman, ikaw talaga. Ilang taon na kitang hindi nakikita, lalo kang gumanda. Nang makita ito, tuwang-tuwang pumunta si Xingju sa harapan ni Yu Shiman, tiningnan ang kanyang mas makapal na katawan, at tinukso siya. Talaga? Nagsasabi ka ba ng totoo? Napakurap-kurap si Yu Shiman sa malafax niyang mga mata at nagdududang nagtanong. Siyempre ang totoo, napakaganda mo noon pa man, hehe. Nang makita ito, mabilis na tumanggo si Xingju na may positibong saloobin. Mas katulad niyan. Nang makita ang ugali ni Xingju, mas natuwa si Yu Shiman na hindi niya maisara ang kanyang bibig. Xiaoman, paano mo nahanap ang lugar na ito? Sa sandaling ito, nagtanong si Xingju na may pagdududa. Kuya Xingju, nakalimutan mo ba ang token na ibinigay sa iyo ni Elder Tan? Nakangiting paalala ni Yu Shiman. Ah, kaya pala. Sa paalala ni Yu Shiman, biglang natauhan si Xingju. Hindi lang iyon, naalala din ni Xingju na sinabi sa kanya ni Elder Tan na may ilang impluensya ang pamilya ni Yu Shiman sa Toiring Sky Region, kaya sa sandaling ito, kumalma rin ang puso ni Xingju. Hindi niya maiwasang mapatingin sa Vice Villa Master ng Golden Silver Mountain Villa. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 270, Palom Yu Shiman. Sa sandaling iyon, nabigla si Xingju nang matuklasan na ang nangingibabaw na Deputy Lord ng Gold Silver Mountain Manor ay masunareng nakatayo doon. Hindi man lang siya naglakas loob na magsalita o magtaas ng ulo. Sabi ko, Jin Yinshan, wala ka bang sasabihin? Sa sandaling ito, dahan-daang tumalikod si Yu Shiman at malamig na sinabi. Tumpak, hindi alam ng subordinate na ito na dumating na si Second Miss at Elder Zhao. Kung nasaktan kita, patawarin mo sana ako, Second Miss at Elder Zhao. Nang umalangaw ang boses ni Yu Shiman, ang Vice Villa Master ng Gold at Silver Mountain Villa ay biglang lumuhad sa himpapawid at sinubukang magpaliwanag sa sobrang takot na boses. Ano? Pangalawang Miss, nang makita ang reaksyon ng Deputy Villa Master ng Gold at Silver Mountain Villa, hindi maiwasan ni Xingju na mabigla. Hindi niya inaasahan na may ganoong pagkakakilanlan si Yu Shiman. Pangalawang Miss. Anong uri ng tao ang makakapagsabi sa kanya ng Vice Villa Master ng Gold at Silver Mountain Villa sa ganitong paraan? At ganoong takot, hindi kaya ang tinatawag na pamilya ni Yu Shiman ang unyon? Nakita ko, sa pag-iisip hanggang sa puntong ito, halos makumpirma ni Xingju na ang pamilya ni Yu Shiman ay malamang na isa sa mga pinakamaimpluwensyang unyon sa Inner Circle. Dati, binanggit ng Thunder Leopard King na ang unang pinuno ng unyon ay dating isang rurok na dalubhasa sa kontinente. Noong sila ay nasa Enchanted Island sa Endless Sea Region, ang mahiwagang eksperto ay nagbilin kay Xingju noon. Matapos maabot ang tuktok ng kontinente, babalik siya sa isla ng walang kamatayan. Sa pag-iisip tungkol dito, ang ninuno ng pamilya ni Yu Shiman ay talagang bumalik sa Boundless Sea Region upang hanapin ang isla, ngunit nabigo siya. Bilang karagdagan, ang Vice Villa Master ng Gold at Silver Mountain Villa ay nakipag-usap kay Yu Shiman ng magalang.
Ang pamilya ni Yushiman at ang Union Palace ay mas magkatugma. Jin Yinshan, wala akong pakialam kung anong sama ng loob mo sa kaibigan ko. Ngunit nakita ko na sinusubukan mong patayin siya. Hindi ko gagawing mahirap ang mga bagay para sa iyo ngayon. Humingi ng paumanhin sa aking kaibigan. Pagkatapos ay bumalik sa iyong Golden Silver Mountain Villa. Hindi ka pinapayagang kumuha ng kahit kalahating hakbang sa Eastern Domain sa hinaharap. Si Yushiman ay malamig na tinitigan ang Vice Villa Master ng Golden Silver Mountain Villa. Second miss, hindi naman sa gusto kong atakihin ang kaibigan mo. Kaibigan mo ang unang pumatay sa unang elder ng aking Golden Silver Mountain Villa. Ako lang. Nang makita ito, sinubukan ng Deputy Villa Chief ng Golden Silver Mountain Villa ang kanyang makakaya na palayain ang kanyang sarili. Baka gusto mong ulitin ko ang sinabi ko. Nang makitang gusto niyang magdahilan, itinaas ni Yushiman ang kanyang kilay at malamig na sinabi. Hindi ako maglakas loob, hindi ako maglakas loob. Nang makita ito, ang Vice Villa Master ng Gold at Silver Mountain Villa ay nagmamadaling ibinaba ang kanyang ulo at mapagpakumbaba na sumagot. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumayo at naglakad patungo kay Shinju. Tumingin si Shinju sa Vice Villa Master ng Gold at Silver Mountain Villa, na patuloy na ibinababa ang kanyang ulo at dahan-daang naglalakad patungo sa kanya, at nakitang medyo nakakatawa ito. Ang Intermediate War Emperor na ito, na humabaw sa kanya at gustong pumatay sa kanya, ngayon ay kumikilos ng napakababa. Palace Master Shinju, kasalanan ko ngayon. Sana hindi mo ito isa puso. Pagkarating sa tabi ni Shinju, ang Vice Villa Master ng Gold and Silver Mountain Villa ay nagsabi kay Shinju na may pilit ng ngiti. Kalimutan mo na ito. Ako, si Shinju, ay walang ibang malakas na puntos, ngunit ako ay mapagbigay. Nang makita ito, iwinagayway ni Shinju ang kanyang kamay sa paraang walang pakialam at sumagot ng walang pakialam. Ang mga salita ni Shinju ay nagpakibot sa mukha ng Vice Villa Master ng Gold at Silver Mountain Villa. Hindi niya akalain na talagang maglalakas loob si Shinju na tanggapin ang kanyang paghingi ng tawad. Kung hindi dahil naroon sina Yushiman at Elder Zhao, talagang gusto niyang sakalin si Shinju hanggang mamatay. Sa sandaling ito, walang pakialam na sinabi ni Yushiman. Jin Yinshan, tapos na ang usapin na ito. Maaari kang bumalik sa iyong Gold at Silver Mountain Villa. Kung gayon ang subordinate na ito ay umalis. Nang makita ito, nagmamadaling yumuko si Jin Yinshan at sumagot. Pagkatapos ng malalim na pagyuko kina Yushiman at Elder Zhao, pumailan lang siya sa kalangitan at lumipad patungo sa inner area sa napakabilis na bilis. Sai, itong Villa Master Jin ay nangangati na sakalin ako hanggang mamatay ngayon. Sa pagtingin sa papaalis na figure ni Jin Yinshan, sinabi ni Shinju na may mapanuksong ngiti. Sa sandaling ito, dumating si Yushiman sa tabi ni Shinju at malamig na sinabi. Kung maglakas loob siyang kumilos laban sa iyo, paksin ko siya at ang Gold at Silver Mountain Villa ng magkasama. Sa pagtingin sa kasalukuyang Yushiman, naramdaman ni Shinju na malaki ang pinagbago niya kumpara sa ilang taon na ang nakalipas. Ang pakiramdam na ito ay hindi nagmula sa labas, ngunit mula sa loob. Sa madaling salita, ang pakiramdam na ito ay nagparamdam kay Shinju ng hindi maipaliwanag na pagkabalisa. Kuya Shinju, dalhin mo ako sa iyong Azura Palace. Dahan-daang ibinaling ni Yushiman ang kanyang ulo at kaakit-akit nang umiti kay Shinju. Xiaoman, alam mo ba ang tungkol sa Azura Palace ko? Nang makita ito, nagulat si Shinju. Hindi lang ang Azura Palace mo ang alam ko rin ang conflict sa pagitan mo at ng Gold and Silver Mountain Villa. Sa pagtingin sa nagulat na ekspresyon ni Shinju, muling ngumiti si Yushiman at sinabi. Pagkatapos, sa isang paglukso, siya ay direktang lumipad patungo sa Azura Palace. Kaya little friend, ang galing mo talaga. Sa sandaling ito, nakangiting sabi ni Elder Zhao, na matagal nang nakatayo sa gilid. Kuya Zhao, pakiusap. Nang makita ito, walang magawa si Shinju na nagpakawala ng mapait na ngiti. Alam niya kung ano ang tinutukoy ni Elder Zhao. Nang walang sinabi pa, diretso siyang humabol kay Yushiman. Sa sandaling ito, sa itaas ng Azura Mountain Range, ang dark purple na defensive formation ay ganap na nabalot sa Azura Palace. Sa lugar kung saan nakatayo ang hukbo ng Azura Palace at ang hukbo ng Gold at Silver Mountain Villa, walang kahit isang tao ang makikita. Gayunpaman, ang malawak na lupain ay napuno ng malalalim na bunganga, at ang mga alon ng mainit na hangin ay tumataas mula sa kanila. Bukod dito, ang amoy ng dugo ay patuloy na ibinubuga mula sa mga bunganga. Ang hukbo ng Gold at Silver Mountain Villa na ilang 10,000 libo ay napatay ng Azura Palace. Wala ni isang tao ang naiwang buhay. Elder Fang, pakibuksan ang defensive formation. Gusto kong hanapin si Kuya Shinju. Sa sandaling ito, ang mga eksperto ng Azura Palace at ang Magical Beasts Army ng Thousand Beast Mountain Range ay nagtipon sa Azura Palace. Gayunpaman, nang malaman ni Li Xiaohan na si Shinju ay nag-iisang naakit ang Vice Master ng Gold at Silver Mountain Villa, naging emosyonal siya. Pinilit niyang buksan ang defensive formation at hanapin si Shinju. Xiaohan, huminahon ka. Alam ko kung ano ang nararamdaman mo ngayon, ngunit ang dahilan kung bakit inakit ni Shinju ang Vice Master ng Gold at Silver Mountain Villa. Hindi ba para sa ating kaligtasan? Kung bubuksan mo ang defensive formation ngayon, malamang nasasalakayin ng Vice Master ng Gold at Silver Mountain Villa ang ating Azura Palace.
Sa oras na iyon, hindi ba mawawalan ng saysay ang lahat ng ginawa ni Xingju para sa atin? Sa sandaling ito, sinusubukan ni Elder Feng na hikayatin si Li Xiaohan. Gayunpaman, kahit anong pilit niya, hindi siya pinansin ni Li Xiaohan, na parabang nawalan siya ng malay. Nagpumilit siyang lumabas para hanapin si Xingju. Gayunpaman, nang harapin ang kasalukuyang estado ni Li Xiaohan, nanatiling tahimik ang lahat. Sa kanilang mga puso, paanong hindi sila malungkot at mag-alala? Gayunpaman, alam nila na sa kanilang kasalukuyang lakas, kahit na sila ay lumabas, ito ay walang silbi. Sa halip, sasayangin nila ang pagkakataong nagliligtas buhay na ipinaglaban ni Xingju para sa kanila. Buzz. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang lumabas ang tipak ng berdeng usok mula sa dibdib ni Uncle Pan. Nang maramdaman niya ang pagbabago, ang malungkot na ekspresyon ni Uncle Pan ay napalitan ng saya. Dahil ang communication talisman ang iniwan ni Xingju para sa kanya, at ang layunin nitong communication talisman ay buksan ang defensive formation. Si Xingju ito. Si Xingju ay hindi patay. Si Xingju ay hindi patay. Nang matuklasan niya ang pagbabago, napasigaw si Uncle Pan sa tuwa. Pagkatapos, humakbang siya papasok sa Azure Divine Tower at binuksan ang defensive formation. Munting kaibigan Xingju, ang defensive formation ng iyong Azure Palace ay hindi simple. Sa sandaling ito, 3 tao ang umaaligid sa itaas ng Azure Palace. Sila ay sina Xingju, Liu Shiman, at Elder Zhao mula sa Union Palace. Sa pagtingin sa defensive formation ng Azure Palace, kahit na ang matalinong Elder Zhao ay hindi napigil ang mapabulalas sa paghanga. Hehe, sobra akong pinupuri ni Elder Zhao. Nang makita ito, mahinhin na sumagot si Xingju. Buzz. Habang nag-uusap ang dalawa ay biglang naglabas ng sunod-sunod na ingay ang defensive formation. Kasabay ng mga dumadagandong na tunog, ang madilim na lilang liwanag na bumabalot sa Azure Palace ay umatras pabalik sa tuktok ng Azure Divine Tower. Swoosh, 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 swoosh. Kasabay nito, daan-daang figure ang tumaas sa kalangitan. Nang makita nila si Xingju, hindi nila maiwasang magsaya. Pagkatapos, nagsimula silang lumipad patungo kay Xingju at sa iba pa sa napakabilis na bilis. At ang nangunguna sa kanila ay si Li Xiaohan at ang iba pa. Kuya Xingju, buti naman at ayos ka na. Nang dumating si Li Xiaohan sa harap ni Xingju, tumalon siya at nahulog sa mga bisig ni Xingju. Sa pagtingin sa mapupulang mga mata ni Li Xiaohan, nahulaan ni Xingju na ang uto-uto na babaeng ito ay nakagawa na naman ng katangahan. Hindi niya napigil ang pan-asa ng mga luhang kanina pa natutuyo. Kuya Xingju, ito ba? Sa sandaling ito, dahan-dahang lumapit si Yu Shiman sa tabi ni Xingju. May ngiti sa kanyang mukha, tumingin siya kay Li Xiaohan, na nasa kanyang mga bisig. O tama. Xiaohan, hayaan mo akong ipakilala sa iyo. Ito ay isang kaibigan na nakilala ko noong naglilinang ako sa walang katapusang dagat, si Yu Shiman. Nakikita ito, pinakilala ni Xingju si Li Xiaohan ng nakangiti. Xiaoman, ito ang magiging asawa ko, si Li Xiaohan. Pagkatapos noon, niyakap niya ang balingkinitang baywang ni Li Xiaohan at buong pagmamalaking ipinakilala siya kay Yu Shiman. Ubo. Munting kaibigan Xingju, bakit hindi mo kami ipakita sa paligid ng iyong Azure Palace? Sa sandaling ito, nakangiting sabi ni Elder Zhao. Kuya Zhao, pakiusap. Nang makita ito, hindi nagatubili si Xingju at mabilis na pinamunuan ang grupo pabalik sa Azure Palace. Pagkatapos bumalik sa Azure Palace, ipinakilala ni Xingju sina Elder Zhao at Yu Shiman kay Elder Feng at sa iba pa, pati na rin sa kanilang pagkakakilanlan, pati na rin sa mga pangyayaring naganap kanina. Nang malaman nilang si Yu Shiman ang second miss ng Union Palace, mas nabigla sila. Ang kanilang pagkabalisa mula noon ay ganap na kumalma, dahil alam nila na sa proteksyon ni Yu Shiman, ang Gold at Silver Mountain Villa ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anuman sa Azure Palace. Pagkatapos noon, nag-host pa si Xingju ng isang piging para aliwin si Yu Shiman. Gayunpaman, ayaw ni Yu Shiman na maging masyadong mapagmataas. Sa makatuwid, dumalo lamang siya sa piging kasama sina Xingju, Elder Feng, Li Xiaohan, Uncle Pan, at iba pang mahahalagang tao ng Azure Palace. Bagamat tinawag itong piging, ito ay talagang isang simpleng pagkain lamang. Walang mga pagtatanghal sa pagkanta at pagsayaw, at walang labis na pagmamalabas. Ito ay isang simpleng piging para sa ilang tao. Sa sandaling ito, sa Azure Palace, si Xingju at ang iba pa ay umiinom ng kontento. Ang lahat ay nag-uusap at nagtatawanan, ngunit sa parehong oras, sila ay lubos na masaya. Pagkatapos ng ilang araw ng matinding labanan, ang mga tao sa Azure Palace ay sa wakas ay makakapagpahinga ng isang beses.